Ako si Meiji Cruz. Ako naman si Dexter Ganido. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico 90. Paglilinaw ng Malacanang, wala pang balasa sa gabinete ni PBBM pero patuloy ang pag-review ng performance ng mga opisyal. Isa pang paglilinaw ng palasyo, hands-off si PBBM kung may panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Forced evacuation sa mga residente sa Camaligalbay matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. At Mexico at Colombia pumalag sa bantang military intervention ni US President Donald Trump. Frozen na ang dosenang bank account ng contractor na si Edwin Guardiola. Damay din ang bilyones na bank deposits ng kanyang mga kumpanya. Narito ang exclusive political update ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.A.N. Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club. At isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang contractor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na kontraktor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Joash Malimban, Billionaire News Channel. Binasag ng Malacanang ang usap-usapang babalasahin muli ni PBBM ang kanyang gabinete. Pero paglilinaw ng palasyo, tuloy-tuloy lang ang pag-review ng Pangulo sa performance ng kanyang mga opisyal. Ang detalye sa Politico Update ni Lian Bustillos. Kapapasok pa lang ng bagong taon, tila may panibagong balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo ayon sa Politico.com.
Dahil sa pagbagsak ng Trust and Approval Rating si PBBM, malakihan ng cabinet shakeup at siyam na kalihim ang nanganganib umano. Kabilang sa siyam na ahensya ang Departments of Health, Education, Foreign Affairs, Tourism, Transportation, Information and Communications Technology, Public Works and Highways, Economy, Planning and Development at Bureau of Customs. Pero sa siyam na ito, si Health Secretary Ted Herbosa umano ang nasa bingit ng pagkakatanggal. Ayon sa source ng politiko, basihan daw ng Pangulo ang mga kontrobersya sa DOH bunsod ng sunod-sunod na reklamo laban kay Herbosa. Sa ngayon, may mga nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa kabilang ang complaint ng Alliance of Health Workers dahil umano sa unauthorized release ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City na hindi naman lisensyadong maglabas ng mga gamot. Nang tanungin ng Malacanang, wala pa raw nakakarating na ganitong balita sa kanila. Pero dahil dati naman nang sinabi ng palasyo na under constant review ang performance ng cabinet secretaries, We are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. matatandaan na ang latest evictees sa gabinete ng Pangulo, sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman noong November 2025 ay kasunod ng aligasyon ng kanilang pagkakadawit sa flood control corruption scandal. Ayon sa source ng politiko, damage control ang tinitignan ng Pangulo sa umano'y nagbabadyang balasahan. Liam Bustillos, Billionaire News Channel. Binasura ng ICC ang hiling ng kampo ni FPRRD na makuha ang kopya ng private communication sa pagitan ng court registry at mga ekspertong sumuri sa kanya. Git ng korte, nakuha na ng defense ang lahat ng impormasyon sa ginawang evaluation kung fit to stand trial ang dating Pangulo. Una rito, tinabla ng ICC ang request for interim release ni Duterte dahil isa pa rin daw siyang flight risk. Mananatili sa The Hague, Netherlands, si FPRRD habang hinihintay ang pagdinig sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Nanindigan si Davao City Representative Paulo Duterte na iligal ang pag-aresto ng ICC sa kanyang ama na si FPRRD. Sa inihaing memorandum sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Harry Roque, pinaaaksyon nila ang Korte Suprema sa usapin. Giit nila hindi pa moot ang kaso dahil pinagkakaitan pa rin ng kalayaan ang dating Pangulo at maaari pang dinggin ng hukuman ang mga legal na epekto nito. Muli ring pinunto ng Duterte Camp ang argumento na wala ng jurisdiction ang ICC dahil hindi na bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas. Iginit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kapangyarihan ng Pangulo na maghain ng impeachment. Hindi rin daw ito na pag-uusapan sa anumang pulong ng administrasyon. Pero klaro raw ang posisyon ng Pangulo na dapat managot ang may pananagutan at wala raw tunay na pagkakaisa kung may mga isyong hindi sinasagot. Itinanggi ni Senator Sherwin Gatchalian na napag-usapan nila sa deliberasyon ng 2026 National Budget ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senador Amy Marcos na umano'y giniling ang pondo ng gobyerno para isulong ang panibagong impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Gatchalian, budgetary requirements at epekto sa mamamayan lamang ang kanilang tinalakay at walang politika. Giit pa niya, corruption-free ang higit 6 na trilyong pisong pondo na laman ng ikinasang 2026 General Appropriations Act ng Pangulo. Sa kabila ng mga kinakarap na mga isyu, sinabi ni Benguet Representative Eric Yap na ipagpapatuloy niya ang paglilingkod sa probinsya ngayong 2026. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Yap ang pananampalataya at pagkakaisa bilang gabay sa pagharap sa mga hamon sa serbisyo publiko. Matatandaang nitong nakaraang taon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos
ang pagpapalabas ng Court of Appeals ng freeze order sa mga bank account at ari-arian na iniuugnay kay Yap dahil sa maanumalyang flood control projects. Nauna nang tinanggi ni Yap ang mga paratang at sinabing handa siyang humarap sa mga akusasyon sa tamang hukuman. Sa kabila nito, giniit ng mambabatas na mananatili siyang nakatutok sa paglilingkod sa mamamayan ng Benguet. Kung mga kalsada na binuksan natin sa may barangay Takadang, Tibungan, yun po ay lalagyan na rin po ng konkreto upang sa ganon yung mga farmers natin doon ay hindi na po mahirapan kapag tag-ulan. Sa pag-iikot ko sa ating probinsya, ang pinaka nakita ko pong problema ay ang kakulangan ng classroom. Kaya ngayong 2026, tayo po ay nakapaghingi sa national government ng mas maraming school building upang ang ating mga kabataan sigurado pong may maganda at sapat na classroom. Ginawa umanong scapegoat si yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa flood control scandal. Dahil dito, nagtangka siyang kunin ang sariling buhay sa kanilang tahanan. Sa panayam sa agenda ng Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney May Divina Gracia na nagkaroon umano ng depression si Cabral matapos umanong idiin sa pagdinig ni resigned DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Totoo po ito, nangyari po to on the day that she was implicated by Yusek Bernardo during a Senate Blue Ribbon Committee hearing. Okay. Because yes. she felt the injustice na siya, samantalang siya na from the very onset nagpakita ng cooperation and made her commitment to cooperate. She was being pilloried and was being made a convenient scapegoat. Pero si Yusek Bernardo is presumably one of the most guilty, is being lauded and allowed to evade criminal prosecution, which to me is setting a very dangerous precedent. Samantala, tiniyak naman ni Divina Gracia ang patuloy na paglilinis ng pangalan ni Cabral habang may flood control investigation. And getting the authority from the family, tulad po ng nasabi na ni Ms. Cabral, we remain committed to helping in the investigation if only to clear her name, no? Susunod, Alert Level 3 sa Bulkang Mayon, tinaas ng PHIVOLCS. Mandatory evacuation sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, ikinasa ng Kamalid LGU. Ang detalye sa pagbabalik ng Politiko 90. Agad na nagpatupad ng mandatory evacuation ang lokal na pamahalaan ng Kamalig sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano. Itinaas na ng PHIVOLCS ang Alert Level 3 sa bulkan. Ibig sabihin, posible ang pagsabog nito sa mga susunod na araw o linggo. Meron din banta ng uson o lava flow at rockfall. Pinagbabawalan ang mga piloto sa pagpapalipad ng eroplano malapit sa tuktok ng bulkan. Sa nakalipas na isang araw, nasa 85 rockfall events na ang naitala sa Bulkang Mayon. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Magandang gabi po, Mayor Caloy. Welcome sa Politico 90. Magandang gabi po, Sir Dex. Mayor, so far, simula ng itaas kanina ang alert level, mga ilang residente na po ang nailikas sa inyong lugar? Ang target po natin na families nasa 106. Pero nung pumunta po tayo sa evacuation center at kagagaling lang po natin, may mga nadagdag ng kaunting pamilya na sumama pa rin doon sa evacuation. So, Pero binabalidate naman po natin to kung talagang nandun sila sa 6 kilometer. Oo. Paano, Mayor, pag hindi sila abot ng 6 kilometer at gusto lang nilang lumikas talaga at manatili sa evacuation center, papayagan ba sila? Co-coordinate po natin to sa barangay. Kasi ang pinapalikas po natin, yung nasa loob po ng 6 kilometer. Oo. Pero paano, Mayor, pag halimbawa may residente talaga na takot kahit nasa 6.1 kilometer siya ng layo mula dun sa bukana ng bulkan, papabalikin pa rin ba?
case to case na po 'yon kung talagang takot po sila, talagang i-accept po natin 'yon sa evacuation natin. Kasi yung takot po hindi natin po magagamot 'yon. Kung babalikin natin 'yon baka mamatay 'yon sa takot na din po at sa nervyos nila. Kaya kailangan po natin i-accommodate pa rin 'to. Oo. So pero papaano po, Mayor, yung halimbawa ang huling bilang po ninyo ay nasa 160 plus or 66 families, papaano pag umakyat pa ito sa 200? Kakayanin po ba ng pondo ng lokal na pamahalaan? Kung lokal na pondo lang po, hindi po natin kakayanin 'to. Mhm. Nandiyan naman po, naka-akibat naman po si DSWD, then si Red Cross din. Nandito na rin sa amin, tumutulong na din po para po tulungan kami doon sa mga pangangailangan po ng mga evacuees po natin. Itong evacuation center po ninyo, gaano po kalayo mula dun sa danger zone? Malayo na po, mahigit na po tong 10 kilometers sa Okay. galing Bulkang Mayon. Oo. Pero ang ginagamit na evacuation center, Mayor, ay eskwelahan po ba o itong evacuation center talaga? May eskwelahan po tayong ginagamit sa ngayon. Mhm. May isang bagong building po dito ng eskwelahan na hindi naman po ginagamit. Pinabuksan po natin yon para po yung school na saan ang gagamitin, hindi na din po maabala yung mga estudyante natin doon. Mhm. Kasi kung tumagal to, even yung host barangay, maapektuhan yung mga estudyante natin. Mhm. Kaya nilagay na po natin to doon po sa isang school building na hindi naman po ginagamit. Oo. Kaya po nilipat natin. Pero yung isang barangay po, nasa school building po to, doon po sa Bariw Elementary School. Oo. Pero dun sa mga barangay na inabot po ng 6-kilometer permanent danger zone, may mga eskwelahan din po ba doon, Mayor? Mayor? Wala pong school po doon. Pero yung mga, siyempre, yung mga nakatira doon, sa malapit na eskwelahan sila pumapasok. Pero ipapa-accommodate po natin to doon sa host barangay, doon sa school doon, para hindi po ma-displace din yung mga estudyante na nag-evacuate. Oo, kasi kung saang eskwelahan na sila naka-evacuate ngayon, yung mga estudyante, pwede nilang ipagpatuloy doon yung kanilang pag-aaral. Ganun po ba? Opo, ikukuha lang natin po ito, i-coordinate sa mga school principal Mhm. na ma-accommodate then ma-acknowledge din nung pinanggalingan nilang school na nandoon sila pumapasok. Mhm. Hanggang gaano kahaba ang PC ng lokal na pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng ayuda dito sa mga evacuees? Kasi kung tignan natin sa mga nakalipas na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, hindi lang po isang buwan ang itinagal bago ibinaba ulit sa alert level ang alerto sa bulkan. Kung kami lang po, mga days lang po ang itatagal namin. Kaya kailangan po talaga namin ng national agency. Mhm. Then kung may mga tao na gusto pong tumulong, coordinate lang po nila. Pwede man po sila magdirekta doon sa mga families. Pero dapat kailangan po mag-coordinate sa MSWD natin para po may record yung mga tumutulong at kung anong mga binibigay po. Ano po ang mga pangunahing pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan dyan na lumikas, Mayor? Sa ngayon, ang pagpuntak po, ang pinoproblema nila yung tubig. Pero sabi niya, susolusyonan natin yan. Tubig. Kasi may solusyon naman dyan. Then syempre, yung daily needs nila, na siguro pagkain, then yung mga bata, then may mga sanggol pa talaga nandun, mga milk siguro po na pwede doon po sa mga bata. Mhm. So sa ngayon, kaya pa yang matugunan ng lokal na pamahalaan ng mga ilang araw? Opo. Oo. So, Pero sa ngayon po, nandito na rin po yung DSWD. Nagbigay na po sila ng ready-to-eat box na binigay na po natin para may makain sila doon at saka bukas ng umaga. At nag-assure na din naman si Regional Director natin dito sa DSWD na magbibigay na po ng food pack para i-distribute natin doon sa mga pamilyang nasa evacuation center na po. at yan ay mangyayari bukas or sa mga susunod na araw? Bukas po, i-deliver na daw nila. Then, ibibigay na din po namin. Kaya nagpi-prepare din naman po kami ng mga kitchen nila kung saan sila magluluto po kada pamilya. So doon sa ilan po bang evacuation center ang ginagamit ngayon ng lokal na pamahalaan? Dalawa lang po. Dalawa lang. Kasi, opo.
Oo. So doon, Eh, Mayor, doon sa mga eskwelahan na to, magtatayo kayo ng mga kanya-kanyang kitchen bawat pamilya. Ganun po ba? Hindi, isang malaking kitchen na Mhm. lalagyan na lang po natin ng ilang lutuan Okay. na magagamit po nila habang nandun po sila. Kasi Mhm. sanay naman po yung mga pamilya dito na may kanya-kanyang luto. Kaya yung food pack na ibibigay ng DSWD, Mm. tatama lang din po naman yun. Pero siguro, isa sa kakailangan po natin yung mga kaldero, kawali, nalulutuan nila. Oo. At yung binabanggit nyo kanina na yung tuloy-tuloy na supply na malinis na mainom na tubig. Opo, opo. Yun din ang wino-workout na din po natin. Okay. Mayor, ano po ba yung mga pinakamalaking panganib ngayon? Nakita natin yung video ng Feebox kanina, yung talagang ang dami ng mga malalaking tipak ng bato na gumulong mula dun sa bukana ng Mayon na maaring dumaos-dos pababa. Bukod doon, ano pa yung mga panganib yung mga dito sa mga rockfall events na nangyayari? Ang panganib po nito, kung pumutok talagang malakas, siyempre magsisitaasan po yung mga bato na mga lava na kumbaga kung maulan po, talagang babagsak po yan, di kalayuan. Mm-mm. Pero kung medyo wala naman po ulan at mataas po yung putok, Mm-mm. medyo malayo po ang abutan nito. Hindi masyado maapektuhan. Naranasan lang po namin dito noong 1993, nung pumutok siya, noong talagang tumaas yung mga debris, Mm-mm. then yung mga kuha natin, materials galing sa Volcanic bulkan. ash. Oo. Tapos, biglang ulan, ay talaga po yung kalsada, talagang madulas po. At saka yung mga bahay talagang bumigat yung mga bubong nila Mm-mm. na medyo delikado po. Na maaaring ikasira ng mga bubong. Ano? Paano po, Mayor, ngayon? Sa mga nakalipas na araw ba, may mga pag-ulan dyan? Sa ngayon, anong sitwasyon ngayon dyan? May pag-ulan po dito, pero hindi naman po ganun pa kalakas Kalakasan. yung tinatawag natin na usod. Oo. At kumbaga, dumadagustos lang siya pababa. Mhm. Sabi nga ng P-Box, nasa 2 kilometers yung binababaan itong mga uso na to. Oo. So, hindi pa naman siya umabot doon sa, o lumalagpas doon sa 6-kilometer permanent danger zone yung mga nagbabagsakang debris mula dyan sa vulkan. Hindi pa naman po. Pero sa history po, within 6 kilometers ang talagang tinatakbo ng mga lava. Kung lava flow lang po. Okay. Pero kumusta po ang coordination ninyo sa FIVOC, sa provincial government para doon sa monitoring po sa posibleng mas malala pang mangyari doon sa Bulkang Mayon? May close coordination po tayo sa P-Box. Mhm. Anytime na abiso sila, kung itataas ang alerto natin, para naman po mapaganda ang mga tao natin. Then ang provincial government naman, nandiyan naman po, nakamonitor sa atin. Kahapon lang po, katatapos lang ng meeting namin para doon nga, pero hindi namin inaasahan na tataas kagad to sa alert level 3. Oo. Bukod doon sa mga residente, Mayor, na sabi nyo nadagdagan doon sa or wala doon sa listahan nyo doon sa 166 families, may mga iba ba na ayaw pang umalis or talagang nagkukusa na talagang umaalis din? May natanong po ako kanina, asan yung asawa mo? Mhm. Kasi tinanong ko kung ba't di kasama. Pero sabi niya nagkukopra. Pero bukas po, doon po sa listahan na sinumiti ng barangay, ma-check po natin doon kung sino yung hindi sumama doon sa evacuation kanina. Kaya bukas po, pupuntahan po ito ng mga PNP at ng mga Army para puntahan sila na ikayatin na po na bumaba na po talaga. Okay. Maraming salamat po, Mayor Caloy Baldo Jr. ng Kamalig Albay. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Sir Dex. DepEd Secretary Sonny Angara aminadong hindi lahat ng 24 o 24,000 classrooms ay matatapos ngayong taon. Pinangunahan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang pagbubukas ng Business One-Stop Shop o BOSS sa kanilang syudad. Formal ding nilunsad ang mga BOSS sites sa iba't ibang bahagi ng Valenzuela. Hinikayat din ng alkalde ang publiko na gamitin ang Pass Permit online system
para sa mas mabilis, ligtas at mas convenient na proseso. Samantala, nasa halos 300 city employee ang ginawaran ng Loyalty Award ng alkalde. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang paghahatid ng maayos na serbisyo publiko. Walang pasok sa mga paaralan at trabaho sa Maynila sa January 9. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, dahil yan sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Pero paglilinaw ni Moreno, tuloy ang operasyon ng frontline services tulad ng peace and order, traffic enforcement at disaster response at medical services. Magpapatupad din ang lungsod ng liquor at gun ban para matiyak ang ligtas at mataimtim na pista ng Poong Jesus Nazareno. Matapos lagdaan ni PBBM ang 6.79 trillion pesos na national budget para sa 2026, inihayag ni Bohol 1st District Representative Jan Gesnel Babayap ang paglilipat ng focus ng distrito. Sa kabila ng zero allocation para sa mga bagong flood control project, ilulunsad ng kongresista ang barangay-based o BABA development strategy na direktang tutugon sa mga pangangailangan ng bawat barangay. Ayon kay Yap, mas uunahin ngayon ang maliliit pero mahahalagang proyektong ramdam agad ng komunidad. Kabilang sa mga itutuloy na proyekto ang ikatlong tulay ng Dawis at Tagbilaran, mga fire station, covered courts, drainage, pamilihan, silid-aralan, barangay halls, evacuation center at mga kalsada. Tiniyak niya ang transparency at pinatatag na kooperasyon para sa patuloy na pag-unlad ng Bohol 1st District. Isinusulong ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang House Bill 4685 na magbibigay ng libre o malaking diskwento sa mga bayarin ng mga kailangan dokumento sa pag-a-apply ng trabaho para sa mga indigent job seekers. Ayon kay Romualdez, malaking pasanin sa mga mahirap ang requirements fee na kadalasan anyang umaabot sa 500 to 1,000 pesos. Sakop ng panukala ang pulis at barangay clearance, medical certificates, transcript of records at good moral certificates. Layo ng panukala na gawing mas madali at abot kaya ang pagpasok sa trabaho para sa mga nangangailangan. Ipinagmalaki ni Laguna Governor Sol Aragones ang itatayong 5-story extension ng JP Rizal Hospital sa Calamba. Ayon kay Aragones, dahil sa proyekto, mas maraming makikinabang sa ospital dahil dodoble na ang bed capacity nito. Magkakaroon din ang ospital ng emergency room sa ground floor, mga ward sa ikalawa at katlong palapag at may dormitory rin para sa mga health workers. Sisimulan na raw ang paghahanap ng karagdagang doktor at nurse para sa mga bagong facility. Inamin ni Education Secretary Sani Angara na hindi lahat ng 24,000 silid-aralan na may pondo sa 2026 budget ay matatapos sa loob ng isang taon. Paliwanag ng kalihim, normal na umaabot ng 2 hanggang 3 taon ang pagpapatayo ng mga classroom dahil sa nauurong na paglabas ng pondo. Sa 2026, may 65 billion pesos ang DepEd para sa mahigit 24,900 na bagong classrooms. 7.7 billion pesos naman ang nakalaan para sa pagkukumpuni ng mga luma. Sa bagong setup, hahatiin ang konstruksyon sa DPWH, mga local government units at ngayon ay pinapayagan na rin ang mga NGO at civil society groups. Aminado si Angara na may mga hamon sa bagong sistema pero kiit niya, mas mabilis at mas epesyente ito kaysa sa dating paraan. Nananatili ang backlog na halos 148,000 classrooms sa buong bansa. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian na walang binawas sa mga bonus, benepisyo at pensyon ng mga kawani ng pamahalaan sa 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, nananatiling 27 billion pesos ang performance-based bonus sa parehong National Expenditure Program o NEP at General Appropriations Act o GAA. Dagdag pa niya, halos na doble pa nga ang Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF. Mula 39 billion pesos noong 2025, umabot sa 77 billion pesos ngayong 2026.
Nauna nang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na napunta sa unprogrammed funds ang mahigit 43 billion pesos na pambayad sa benepisyo ng mga government employees. Ibig sabihin, walang katiyakan na mapopondohan ito. So walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala. Kasi dinoble pa natin from 2025 yung MPDF. Ang pwede lang maapektuhan yung new hires kung may balak pa ang executive na kukuha ng bagong tao. Literal na may pera sa basura sa Maynila. Usap-usapan kasi ngayon ang bagong ordinansa sa Maynila na ayon sa mga netizen para raw sa golden garbage fee ni Yorme. Mula kasi sa dating 100 hanggang 200 pesos, pumapalo na raw sa 31 hanggang 108,000 ang garbage fee. Giit ng mga netizen, base raw sa 2025 Supreme Court case na Jose Ferrer versus Quezon City. Bawal mag-impose ang LGUs ng garbage fees at ang tanging pinapayagan lang ay ang solid waste management fee. Banat ang netizen, may pera raw talaga sa basura pero dapat ay mayroon ding tamang sistema. Sinusubukan naming kunan ng reaksyon si Mayor Isko, hindi pa siya sumasagot sa aming tawag. Pinangunahan ni Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. ang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino sa Balamban, Cebu. Kasama ang National Commission on Muslim Filipinos at League of Municipalities of the Philippines, Lanao del Sur, na mahagi sila ng bigas, food packs at hygiene kits sa 35 pamilyang nawalan ng tirahan. Ayon kay Governor Adyong, patunay ito ng pagtutulungan ng Visayas at Mindanao sa pagdadala ng tulong sa mga biktima ng kalamidad kahit labas sa sariling rehiyon. At good vibes naman tayo sa aming pagbabalik. Tutok lang dito sa Politico Night. Tila walang makakahadlang sa mga balak ni US President Donald Trump para sa Venezuela. Alamin ang detalye sa Politico Update ni George Cahiles. Nagbabala si UP Political Science Professor Aris Arugay na maaaring sumunod ang ibang makapangyarihang bansa sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Arugay na wala rin magagawa ang UN Security Council dahil kayang i-veto ng Amerika ang mga resolusyon nito. If I'm Putin, maybe I can kidnap Zelensky as well. If I'm Xi Jinping, I can say that, oh, maybe I can kidnap and create charges against President Lai of Taiwan or the Philippine president. Who knows? So in other words, this doesn't inspire confidence on what we call the rules-based international order. Bukod sa pagkuha ng langis ng Venezuela, paniwala ni Arugay na balak din ni Trump na putulin ang relasyon ng Beijing at Caracas. By immediately replacing Maduro and maybe putting in a more cooperative U.S. government, the U.S. can then say that don't deal with China, just deal with us. And if you're gonna sell with China, it has to be under our auspices because that's what Donald Trump said. Nagpamalas man ng lakas ang Washington sa Latin America, humina naman ito sa West Philippine Sea, kung saan patuloy na binubuli ng China ang mga barkong Pinoy sa loob ng sarili nating teritoryo. Every time something happens in the South China Sea, meaning aggressive behavior by China towards our Coast Guard or fisher folk, the U.S. ambassador in Manila is the first to tweet or to condemn the aggression, invoking that China respects international law and the rules-based international order. Yeah. The hypothetical now is that if the U.S. Embassy in Manila issues the same statement, will it have the same weight, given what happened in Venezuela? Naghain na ng not guilty plea si Maduro at ang kanyang asawa sa korte sa New York nitong Lunes. Nahaharap sila sa kasong cocaine trafficking at pagsanib sa mga kartel na tinaguriang terrorist group. George Cahiles,
Billionaire News Channel. Hati ang US Congress sa military intervention ng Amerika sa Venezuela. Hindi pabor dito si Senate Minority Leader Chuck Schumer. Pero para kay House Speaker Mike Johnson, isang major victory ang pagkakadakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Nicolas Maduro is responsible for the deaths of untold thousands of Americans after years of trafficking illegal drugs and violent cartel members into our country. This is undisputed and everybody agrees with. These are crimes for which he's been indicted in U.S. courts and an arrest warrant was duly issued. And now he has learned what accountability looks like. Their plan for the U.S. running Venezuela is vague, based on wishful thinking, and unsatisfying. I did not receive any assurances that we would not try to do the same thing in other countries. And in conclusion, when the United States engages in this kind of regime change and so-called nation building, it always ends up hurting the United States. Under US control sa ngayon ang Venezuela matapos ang pag-atake at pag-aresto ng Amerika kay Maduro noong Sabado. Pumalag ang mga presidente ng Mexico at Colombia sa banta na military intervention ni President Donald Trump. Inakusahan ni Trump si Colombian President Gustavo Petro na gumagawa ng cocaine na pinapadala sa Amerika. Pero depensa ni Petro, nilalabanan ng kanyang administrasyon ang drug trafficking. Si Mexican President Claudia Sheinbaum naman, nireject ang military intervention ng Amerika sa pagsagupa sa mga drug cartel sa kanyang bansa. Magkakaroon ng panibagong yugto ang ugnayan ng South Korea at China. Nasa China ngayon si South Korean President Lee Jae-myung para makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping. Interesado din ang China na palakasin ang relasyon nito sa South Korea sa larangan ng turismo at ekonomiya. Ito'y matapos magkalamat ang relasyon nito sa Japan. Mahigit 100 kasunduan ang pinirmahan ng dalawang bansa tungkol sa teknolohiya, intellectual property, transportation at iba pa. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Love and protect yourself. Yan ang peg ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagpasok ng 2026, kung saan ibinida nito ang pagpapaturok niya ng flu vaccine. Sa video na ibinahagi ni Gatchalian, tila medyo kabado si Sec habang itinuturok ng nurse ang nasabing bakuna. Iwas tingin pa ang opisyal sabay hirit na kunwari hinimatay sa dulo. Anya'y kailangan alagaan ng sarili para mas makapagserbisyo pa raw sa mga Pinoy. Eto, speaking of bagong taon, tila naging ritual na ni San Miguel Tarlac Mayor Doña Tesoro ang pagkain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa tuwing alas 12 en punto ng January 1. Sa TikTok, binahagi ni Tesoro kung paano niya lantakan ang mga ubas. Anya, para daw siyang may eating contest na sinalihan para lang maubos ng mabilis ang mga prutas. Hirit tuloy ng ilang netizen, tila hindi umepek ang 12 grapes na kinain ni Mayora noong isang taon. Samantala, mukhang delay na ang holiday break ni San Fernando City Mayor Vilma Caluwag, kung saan spending some quality time ito sa kanyang family sa cold weather ng Japan. Very happy si Mayora na naggala at syempre, hindi mawawala ang shopping mode nito. Bukod pa sa malakasan niyang Malatins lover na aura nila ng kanyang mister sa isang Japanese resto, pero ang pinaka-havey na hirit ni Mayora ay ang disclaimer niya para sa nasabing Japan trip nila. Bakasyon po muna tayo. Wag po kayo magagalit sa akin, mga friendship in San Fernando.
Madalang lang po to. At babawi po ako pagdating dyan. Kayod to the highest level na naman tayo. Alam niyo naman po, hindi tayo maalis na maraming trabaho. Ang cute ng disclaimer ni Mayora. May disclaimer talaga. Tao nga Nagpo- rin naman sila. Kailangan Na nagtatrabaho. Basta hindi pera ng taong bayan ang ginagamit. Pwedeng magbakasyon ng ating mga opisyales. Pero yung sweldo nila galing din sa pera ng taong bayan. Yun naman ay sweldo din nakalagay naman sa nila. batas at sweldo naman nila. At sana yung lahat ng mga lokal na opisyal magtrabaho. Ngayong bagong taon yung mga mukhang may problema talaga sa basura. At may pera sa basura. May pera sa basura sa Maynila. Pero dito sa Quezon City, mukhang may problema sa koleksyon ng basura ngayon. Mukhang hindi na-renew yung mga kumukolekta. Ngayong araw, parang 2 araw nang walang koleksyon ng basura. Kailangan nating kalampagin ang QC. Baka nakabakasyon pa. Holiday din sila. Nag-holiday din. Sana all. Sana. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz hanggang bukas dito sa Politico Nightly.